Magandang umagang pagbati po, kapatid. Pakasaya po ngayon dahil medyo marami po tayong umatid sa ating pagsamba sa araw na ito. Ang aming pong paksang inihanda ay maiksi lamang. Maiksi, ngunit mayak at importante po na ating maintindihan at mapag-aralan. Sapagkat nung ginagawa ko po itong presentation ko, ginagawa ko po itong presentation na ito nung ako pinagbabantay sa tatay ko sa ospital. Kaya sana po, ang pakiusap ko po ay isama natin sa panalangin natin ng kanyang kakilala. At ito pong aking inihanda ay isang magandang paksa sapagkat ito ay may kinalaman sa authority ng ating Panginoong Jesucristo o yung kanyang power, otoridad. Kaya po pinamagatan ko po itong Who has the final say in our life? Ito po ay pag-aaral, the study to understand the authority of Christ and His word. Bakit ko po ito nais ibahagi sa inyo o nais kong pag-aralan natin? Sapagkat in our daily life, authority is everywhere. No? Halimbawa, tayo pong ang mga estudyante po natin dito. Ang authority po natin sa eskwelahan ay yung ating mga teachers. No? So di ba yung whatever requirement na hinihingi sa atin ng ating we have to comply to whatever our teachers require from us, no, tayong mga estudyante. No, yun yung authority sa atin. And sa pamilya, ang authority naman doon, no, tayong mga anak, ang ating sinusunod at nire-respeto naman sa loob ng pamilya ay yung ating mga magulang. So, may authority na nagaganap. No, sa ating namang community, meron tayong barangay, meron tayong local government. Yan yung authority na namumuno sa atin. Narinig ko nga sa panalangin ni Brother Jason na hindi nadalangin natin yung ating gobyerno sapagkat mahalaga yung kanilang gampanin, yung kanilang function sapagkat nire-recognize natin yung authority nila sa atin. National government. At may jurisdiction, ibig sabihin yung kanilang nasasakupan dito sa IMUS, ibang gobyerno o authority. Sa ibang local, iba rin. Ngunit, so yun, we can conclude that the authority is everywhere. No? Merong authority sa bawat sitwasyon. Kaya po, ano po ang sinasabi naman ng Biblia tungkol sa ating spiritual na buhay? O ano ang sinasabi ng Biblia? Who has the authority over the church sa atin? Or who has the right to tell us what to believe, how to worship, how to live, and how to be saved? Sino ang magsasabi sa atin ito? Sino ang may otoridad na makapagbigay o maghatid sa atin sa mga katanungan ito? O makapagbigay ng mga kasagutan sa katanungan ito? Sa atin bilang iglesia, sino ang namumuno sa atin? Hindi po so the church is not belong to any preacher. Hindi preacher po ang ating pangulo sa iglesia. Hindi rin ang mga elders. Kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang po. Dahil yun ang kanyang sinasabi dito sa Matthew chapter 28 verse 18. Malinaw po ang pagkakasabi. Ang sabi po sa tagpong ito, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ang ibig sabihin po ng authority sa Greek word, yan po ay exousia, or authority, kapangyarihan, power. So ito pong konteksto ng ating pong binasa ay isang unusual na pangyayari. Hindi po ito karaniwan. Hindi lamang ito basta sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay sinabi ng Panginoong Jesucristo after He had been already suffered, died, and resurrected. So, nung sinabi ito ng Panginoong Jesucristo, siya'y
siya yung, siya yung nandun sa katayuang nabuhay siya muli. No? He was a risen Lord that time nung sinabi niya yun. Siya yung nabuhay muli. Pagkatapos nung siya yung mamatay, pagkatapos ng 3 araw, siya yung nabuhay at napakita sa kanyang mga alagad. Kaya ang sabi niya dito sa kanyang mga alagad, all authority in heaven and on earth has been given to him. Dinideklara na yung kanyang kapangyarihan, no? Over heavens and here on earth. So, it means that Jesus has the right to rule, command, judge, and govern. No? Meron kasing mga maling perspective, no, ng mga tao pagdating sa Panginoong Kristo. Iba, iniisip na ang ating Panginoon ay isang tagapagligtas lamang. Kaya lang mahirap sa ating mga tao, gusto natin yung blessings, but we don't want to be bound by the commandments of God. Ayaw natin yung utos, pero yung blessings gusto natin. Pero yung ibang mga tao ganito, hindi lamang po ang Panginoong Kristo ay isang tagapagligtas, kundi ang Panginoong Kristo ay hari. Siya ay may authority. No? Siya ay may authority mag-rule, mag-command, bumatol sa ating mga kaluluwa, and to govern. So, kaya nga po sa Book of Hebrew, napakarami pong tawag o katawagan sa ating Panginoon sa Kristo. Siya yung greatest high priest, siya yung king, siya yung anak ng Diyos, no? Siya yung hari. So, yun po yung authority ng ating Panginoong Jesus. Sa ating iglesia, siya po ang ating ulo. No? Na ating mababasa mamaya sa Book of Colossians. And sa mga taong wala naman sa iglesia, whether we like it or not, ang Diyos pa rin ang may huling say, o may final say sa ating mga buhay. Tayo man, ayaw man natin, Diyos pa rin ang hahatol sa ating mga kaluluwa. Dahil siya ang may-ari. Mababasa natin sa Biblia na ginawa ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya. Kaya ang ating Panginoong Hesus ay Diyos, siya ay hari, siya ay may authority over heavens and on earth. Nakita niyo po yung kanyang jurisdiction. Hindi lamang po sa katulad ng mga presidente na namumuno sa kanilang nasasakupang bansa. Ibig sabihin, physical land, geographical. Pero ang ating Panginoong Hesus, siya ay may authority over heavens and the earth. So this authority belongs to Him in two realms, in heaven and in earth. Kaya po ang ating mga katawan, sinasabi ng Biblia ay belong sa ating Panginoon dahil tayo ay milikha sa pamamagitan. Ganon din ang ating mga kaluluwa. Kaya po nauutusan ng Panginoong Hesus ang mga angel, no? Dahil siya ay may authority rin sa isang kalangitan. So yun po yung konteksto nung binasa po natin. Ngayon pansinin natin, sabi dun sa binasa natin sa Matthew 28:18, sabi doon, all authority has given or is given unto me. Diba po? What does it mean? Ano pong ibig sabihin na ibinigay na sa akin? Basahin po natin sa Tagalog. Sabi po sa Tagalog, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap at sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Kaya, does it mean that Jesus Christ has not divine and had no authority before this declaration? Meron kasing ganong pag-iisip, paniniwala na ibig sabihin ngayon lang nagkaroon ng authority ang Panginoong Hesus pagkatapos nung siya ay mabuhay. Nung siya ay mabuhay ulit mula sa mga patay. So hindi po mga kapatid, hindi po ibig sabihin na siya hindi divine, hindi siya Diyos bago pa man siya magkatawang tao at mamatay at mabuhay muli. So hindi po mga kapatid.